kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Mas takalan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga... Yun, good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ay itong video na to, no, dahil merong one-on-one interview itong si Senator Raffy Tulfo. Ito ay sa YouTube channel ng One News PH. Ang title nito ay PH Struggles with Law Implementation, Raffy Tulfo. Wow, mapapawaw ka sa title pa lang. Mapapawaw ka talaga sa title pa lang. Anyway mga master, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout sa inyo lahat. At eto na, panoorin natin tong video na to. Sobrang busy. Itambalik natin ng konti. The long take, One News interviews. Wow. Sasabi ko lang, Sen, natuloy din. Ilang beses tayo. But sobrang busy. Medyo. Sobrang busy? Medyo hindi. Hindi, joke lang. Busy tayo at enjoying it. Yung busy natin. How has your life changed? Enjoy daw yung pagiging busy niya. Pero tanong ko, Raffy Tulfo, saan ka ba busy? Sa pagiging senador o sa pagiging broadcaster? Since you became a senator? Wala pa rin pagbabago, of course, sa akin. Ako pa rin si Raffy Tulfo. Nilalapitan ng mga tao na may problema. Ako pa rin yung... Ikaw pa rin si Raffy Tulfo na nilalapitan ng mga tao na may problema, tapos yung problema nila, nire-repair nyo. Hindi, binibigyan naman ng solusyon. Binibigyan naman. Di ba? Ni-repair nga lang. Hindi, may ayuda naman eh. Di ba, may ayuda naman. Yung inalagaan ko yung aking family, yung mahal ko sa buhay. Ginagawa ko pa rin yung dati kong ginagawa sa... Family lover. Family lover naman talaga to si Idol. Sinasabi naman niya lagi yan. Ay, nako. Hindi ko lang maintindihan bakit hindi mo ginawa yan kala Ma'am Julie Licop tsaka kay Grendy. Nung ako'y broadcaster, nothing has changed except that dagdag sa trabaho lamang na gusto ko naman. Dahil dagdag sa trabaho na gusto mo. Ay, gusto mo naman, kitang-kita naman namin eh kung gaano mo kagusto yung trabaho mo. Isipin mo ba naman? 'Di ba? Monday hanggang Wednesday sa Senado, Thursday and Friday sa Raffy Tulfo in Action sa programa niya, 'di ba? O kitang-kita natin na gustong-gusto niya kasi 2 days lang naman sa programa niya, 3 days sa Senado. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Lamang ng isang araw yung Senado. Visit. Dream fulfilled yun. Para sa akin. Kasi talaga? Pero sinabi mo dati wala kang balak pumasok sa pagiging politiko ah. 'Di ba? I was gonna say, are you loving it? Overwhelmed ka ba sa trabaho sa Senate? Nung una, overwhelmed. Kasi pinagsama mo yung trabaho ko sa One News Radio. Of course, hindi ko pa rin pinitiwan yan. Tangkita naman namin, Raffy Tulfo. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-attend ko pag walang session sa One News Itangkita namin yan. Radio and sa lagi mo pa nga sinasabi, constituency work mo eh. Senate. Ngayon, after a couple of months, natimbang ko na, kaya ko na. You're a neophyte? Timbang na timbang naman. Monday hanggang Wednesday, Senado. Thursday and Friday, Raffy Tulfo in Action. Timbang na timbang naman. Tapos pag naka-recess pa, yung Senado, straight ka, di ba? Usually, straight ka sa Raffy Tulfo in Action, di ba? A neophyte prefers to just keep quiet and not to speak. Pero sa side mo, iba. Unang sabak mo pa lang, talagang you speak your mind. Oo naman. Unang sabak pa lang, ingay agad. Diyan lang naman siya magaling. Joke lang. Pero kitang-kita naman namin kung ano yung ginagawa ni Raffy Tulfo sa Senado.
puro ingay lang. Saan nanggagaling yon? Talaga bang because na paghahanda bilang senador, talagang pinag-aralan mo? Or nakatulong, may impluensya yung background mo sa pagkakaroon ng radio program and being in the industry sa TV? Good question. As a matter of fact, nung ako po'y good question daw, sabi ni Rafi Tulfo. naging senator-elect na, ang una kong ginawa ay nilapitan ko yung mga veteranong senador. And I asked for their advice. Pumunta pa ako sa bahay nila, nakipag-dinner ako sa kanila, and unanimous yung advice nila, you have to listen. Para hindi ka madapa dyan. Unanimous daw yung advice nila na you need to listen. Tama naman yun, Rapi Tulfo. Dapat talaga makinig ka muna. Ganoon naman kasi dapat talaga, di ba? Makinig ka muna. Kung ano ba yung nangyayari doon sa Senado, di ba? Ganun dapat. Makinig at tumingin. Di ba? Pakinggan mo yung mga nagsasabi sa'yo. Hindi mo kasi pinakinggan eh. Kasi ikaw lagi ang nagsasalita. Ikaw lagi ang nagsasalita, di ba? Ang ginagawa lang nila ang makinig sa'yo. Di ba? At manginig. Makinig at manginig. Hindi ka mabulaga. And of course, I did just that. Sa umpisa. And then, after a couple of days, pa lang. Mga 2 days lang? Hindi, joke. Hindi. Pitulpo. Pag-upo ko, sabi ko, hindi pwede ako manahimik. Sayang naman yung experience ko for more than 25 years na nilapitan ako ng mga tao, nagsusumbong sa akin. Paano ko naman paparating yun sa taong bayan, sa publiko? The fact that I was elected by the people because alam nila na effective ako sa pagsusolve ng mga problema. Anong problema ang nasolve mo? Magti 3 years ka na bilang senador wala ka pang naipapasang batas. Wala ka pang naamyendang batas. Yung reclusion perpetua mo, hinihintay ko pa rin hanggang ngayon Oh my God, Rapi Tulfo. Iwan ko sa'yo. Nila, in fact, ito yun lahat na siguro ng problema ng Pilipino from A to Z na pakinggan ko na. And karamihan sa kanila, inaksyonan ko at nagkakaroon ng solusyon. So why would I pinakinggan mo at nagkakaroon ng solusyon? Anong solusyon? be quiet when I get there when in fact the reason why Rapi Tulfo, anong solusyon ang naibigay mo sa kanila? Ang i-refer? Ganun ba? Ang mag-cut the process? Yun ba yung solusyon na binigay mo? Padrino system mo, unahin nyo to, tinawagan kayo Di ba? Tawagan mo si ganto. Tawagan mo si ganyan. Nasasabihin mo dun sa complainant, hindi na po tayo dadaan sa 1, 2, 3, 4, diretso na tayo sa number 5. Yun ba yung solusyon na nagawa mo? Tapos bigay ayuda? Bilang senador, yun ba yung solusyon na naibigay mo? Tanong Rapi Tulfo. Tanong ito. Yun ba yung naibigay mong solusyon? Yung cut the process at saka yung ayuda. Tsaka yung padrino system. Ilalapit mo kay ganto para diretso na. Yun ba yung nabigay mong solusyon sa mga lumalapit sa'yo? Kasi yung iba, masaklap Nire-refer nyo Nak talaga nang. why they voted for me para ano man yung ginagawa ko sa radyo noon, dapat gagawin ko sa Senado plus pa because Kitang-kita naman namin. Hindi naman kami bulag. Talagang hindi mo lang plinas, tinimes mo pa. meron na akong kapasidad na yung problemang yon mabigyan ko ng long-term solution. Long-term solution. Paano? Anong klaseng long-term solution ang sinasabi mo? Ayuda? Yun ba? Isang batas nga, wala ka pang naipapasa Saan ang long-term solution dun?
Hindi ko talaga maintindihan si Rapi Tulfo. Kung saan ka humuhugot ng mga sinasabi mo. Hindi naman kami bulag, hindi naman kami tanga. Hindi naman kami tulponatics. Tulponatics mag-isip, hindi kami ganun. Kasi yung sinasabi mong long-term solution, saan? Saan namin makikita yon? Saang libro namin pwede mabasa? What a joke, Rapi Tulfo. Wala bang napataas ang kilay? Sinabi ng makinig muna eh. I cannot just Lahat napataas ang kilay. Dapat naman talaga nakikinig muna siya eh. Lalo na sa mga resource person niya eh. Ang nangyayari kasi eh, dapat makinig lang kay Rapi Tulfo at manginig. My goodness. keep quiet eh. Oo. Partner. Oo, yes. Knowing you. Yes, oo. Hindi pwede. Kasi ako yung taong nanggigigil ako pag nakikita ko yung inaction ng mga otoridad, ng ating mga taga-gobyerno at meron na api, may nagrabyado. Hindi pwede ako. Yan ka na naman eh. Wala na bang bago? Yan na naman lagi mo sinasabi. Hindi ka makatiis pag may naaapi. Na pobreng mahihirap. Ayan, activated card mo, pobreng mahihirap. Wala na bang bago, Rapi Tulfo? Lumang tugtugin na yan eh. My goodness. Ako manahimik. Talagang I have to stand up, I have to speak up, and I have to say, hey, ito yung problema, ito yung dapat ang solusyon. At Oh! Ito yung problema. Ito yung dapat solusyon. Utos lang. Yun lang talaga ang gagawin mo, iuutos. O, ito yung solusyon. Ito yung dapat yung gawin. Ito yung dapat na solusyon na gawin natin. Ang tanong, inaral mo ba? Yan ka na naman eh. Puro sabi lang eh. kaya walang nangyaring solusyon dahil walang umaaksyon ng mga taga-gobyerno. Marami Sama ka doon. Hindi, joke lang. Parang ano to, parang nakikinig tayo ng it's joke time. Alam niyo yun? Yung sa ano, yung mga ano, patalastas mo na sa ano, sa radyo. It's joke time. Si ano yun eh? Kalimutan ko. Lagi kong pinapakinggan dati yun. Sino ba yung dalawa? Basta mga Ilonggo sila. Ilonggo, di ba? Batanggenyo. Batanggenyo pala. Batanggenyo. Ganon sila magsalita. Ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy yung dalawang tawagan nila. It's joke time. Wait lang. I-research ko lang. It's joke time. Si Batman. Batanggenyo pala. O tama, di ba? Batanggenyo. Hindi pala Ilonggo. Oo nga, Batanggenyo. Yan. It's joke time. Si Batman. Mamaya nga makikinig ko ulit nito. Na-miss ko to Na-miss ko to. Mamaya yan. Para kasi ako nakikinig ng ganun eh. It's joke time. Tut. Isang araw. Bumili si Batman ng Anyway, tuloy na natin to. Marami tayong magagandang batas. Actually, lahat ata ng problema na sa Pilipinas, ng mga Pilipino, may katapat na batas yan. Ang problema is implementation. Diyan ako pumapasok ngayon sa Senado. Totoo naman yon na lahat ng problema ng mga Pilipino, meron talaga yang katapat na batas. Pumapasok daw si Rapi Tulfo para i-implement yon. Teka, Rapi Tulfo. Parang naiintindihan mo ba yung trabaho mo? Senador ka, di ba? Implement the law. Yes. Pero hindi lang doon natatapos yung trabaho mo. Hindi ka lang doon dapat pumasok. Tignan mo
yung batas na yun, ba mamaya outdated na. Kailangan ng amyendahan, kailangan ng palitan. Or baka may kulang, kailangan mong gumawa ng batas. Ipipilit mo lang na i-implement? Ganun lang ba ang trabaho mo? My goodness, mukhang mali yata pinasukan mo, Rapi Tulfo ah. Mukhang kailangan nagpulis ka. Mukhang yun dapat ang ginawa mo ah. May problema tayo dyan, Idol ah. Alam ko kung paano ko didiskarte. Alam ko kung paano ko piliting paaksyonan sa mga taga-gobyerno yung nandiyan na batas na ikabubuti dapat ng bawat Pilipino. Ito lang ang hindi ko maintindihan, no? Itong si Rapi Tulfo, ang lakas magsalita ng ganyan, dapat i-implement yung batas, i-implement yung batas. Ikaw nga number 1 ka sa cut the process eh. Isipin mo yung mga kausap mong pulis sa Rapi Tulfo in action. Anong sinasabi? Sir, may due process tayo. Anong sinasabi mo? Cut the process. Hindi ko talaga maintindihan dito kay Rapi Tulfo kung saan siya gumuhugot ng mga sinasabi niya. Sa tingin ko, maniniwala lang sa kanya yung mga tangan-tangan Tulfonatics. Pero tayo, na alam natin kung ano yung ginagawa niya, at nakikita natin yung ginagawa niya, hindi niya tayo mauuto dyan. Ang lakas mo talaga magsabi na dapat i-implement tong law, i-implement tong batas na to. Ikaw nga mismo. Mahilig ka sa cut the process. Mahilig ka sa padrino system. Napaka-joke mo talaga, Rapi Tulfo. Sa 2 years mo ang pagiging Pag ako talaga nag-interview niyan, sigurado talaga. Walk outside din. Hindi, joke lang. Kasi susupalpalin ko talaga to eh. Hindi talaga ako makakatiis. Yung sinasabi niya, di ba, na hindi siya makatiis? Ako, ganun din. Hindi talaga ako makakatiis. Talagang susuplakin talaga kita. Ang lakas magsabi na dapat i-implement yung batas, i-implement yung batas. Di ba ikaw yung number 1 na nagka-cut the process? Nagpapadrino system? What a joke ka talaga, Rapi Tulfo. senador, ano yung mga discoveries mo? Yung ba yung inaasahan mo? May mga time ba na na-frustrate ka na bakit ganito? Discoveries mo na meron akong frustration, of Oo. course. Medyo merong malaking pagkaiba ang Wanted sa radyo at saka sa Senado. Because sa Wanted sa radyo, Sobrang laki ng pagkakaiba nun. Sobrang laki ng difference nun, Rapi Tulfo. Dahil sa Senado, dapat sumusunod kayo sa batas. Kung ano yung batas doon, ano yung dapat ipatupad doon na batas, yun ang sinusunod. Sa Rapi Tulfo in action, puro cut the process. Puro referral. Ayuda. Band-aid solution. Yun ang meron sa Rapi Tulfo in action. isang ganun kaya kung bigyan ng solusyon, isang problema. Thanos ah. One snap? Solution agad? Ano, band-aid? Refer nyo, tapos bibigyan nyo ayuda? Ganun ba? Ganun ba yung solution na gusto mo? Na sinasabi mo? Idol! One snap? Thanos lang ah. What a joke talaga eh, no? Pero bago ka mabigyan ng solusyon, content muna, ganon? Di ba? Lalo na yung mga away pamilya. Oo, mag-away muna kayo. Alamin muna natin yung baho nyo. Ano yung problema nyo sa isa't isa. Alamin muna natin yan. O, saka natin gawa ng solusyon. Yun yung solusyon na sinasabi mo? What a joke. Doon, no, may proseso. And you have to follow. Coming from you? Seryoso ka? What a joke talaga to si Rapi Tulfo. Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo, Idol?
Inapuna nga kayo ni ano eh, ni Senator Cayetano eh. Senator Pia Cayetano eh. Dahil sa pag-cut the process nyo eh. Sa tingin ko naman, alam mo yun, yung tinutukoy ko. Anong pagsunod sa prosesong sinasabi mo? Yung palang pagbibigay, hindi mo pagbibigay respeto sa mga resource person mo eh. Pagsunod ba yon sa patakaran nyo sa Senado? Yung pagpapakulong nyo kaagad ng mga resource person nyo. Kasama ba yun sa patakaran sa Senado? Kilabutan ka sana, Rapi Tulfo, sa mga sinasabi mo. Kasi ako, kinikilabutan ako sa'yo eh. Kung saan mo hinuhugot talaga yan eh. Di ko alam kung saan mo hinuhugot yan. Yung mga pinagsasabi mo. And the good thing about me is, natuto na ako maging pasensyoso. Ilalabas ko yung problema. Ay, Rapi Tulfo, wag mo milukuin. Pasensyoso. Tinawag ka nga lang Tulfo eh. Ano sabi mo? Parang bastos ka naman, sir. Napakasimpleng bagay. Sinabihan mo kagad yung tao na parang bastos ka naman, sir. Bakit Tulfo lang tawag mo sa akin? Saan doon yung pagiging pasensyoso? Niloloko mo talaga kami, no? What a joke ka talaga, Rapi Tulfo. Tanong ako, bakit hindi ito nabibigyan solusyon? Dapat solusyonan mo yan. And then, sasabihin nila, may proseso, gumawa tayo ng batas, pag-aaralan yan, tatawag lahat ng stakeholders hanggang mabuo yung batas, and then magkakaroon na tayo ng batas that's supposed to be a permanent solution for that problem. Ay, nako, Rapi Tulfo! Oh my goodness! Ginagawa mo ba talaga yan? Huwag mo nga kami lukuhin. My goodness talaga. Nagawa mo ba yung mga sinasabi mo? Na ganyan? Hindi ganyan yung nangyayari, Idol. Solution? Nasaan? Hanggang ngayon wala ka pang nagagawang batas. Wala ka pang naamyenda ang batas. Magti 3 years ka na bilang senador. Joke talaga tong interview na to ah. Again, the problem is kuminsan implementation. Diyan naman tayo magaling. Pag naging batas, Diyan ka magaling sa pag-i-implementation. Eh, ikaw nga yung number 1. Nakat the process. Ay, nako, kailangan palakpakan si Rapi Tulfo. Napakagaling. Napakagaling talaga. batas na yan, o may batas na, may parusa ka pag hindi ka umaksyon. Okay, Kapag ikaw no. lumabag sa batas na. Sabi mo nga, gusto mo Alak talaga ng... What a joke. action agad. Pero nagiging, sometimes you get impatient or Correct. talagang, what else can I do? So, paano? May kumakalma ba sa'yo sometimes? Kasi di ba sa hearing, talagang makikita mo yung passion mo sa pagtatanong sa hearing. Minsan ba meron Parang itong nag-i-interview, parang alam niya yung sinasabi, ginagawa ni Rapi Tulfo sa Senado, no? Kung gaano kagigil ito si Rapi Tulfo pag may mga Senate hearing. Tapos wala naman nagagawang solusyon. Puro ingay lang yung ginawa. Putik yan. Parang alam ng reporter ha. Alam mo pangalan nito? Di ko kasi kilala to eh. oh. Teka muna. Hindi naman si Karen Davila yan. Iba si Karen Davila, di ba? Sa ano yun eh? Sa to yun eh. Mamuna, Sen. Yeah. Kilala mo talaga ako, ano? Kilala nila. Oo. Kilalang kilala nga. At alam niya yung ginagawa mo, Rapi Tulfo.
My goodness. Yan yung personality ko Oo. na madali ako mapikon kapag meron ako nakitang maliit na kababayan natin Yes. na naagrabyado. Madali kang mapikon kapag merong ang nakita na kababayan natin na agrabyado. Ipikunin ka naman daw talaga eh. Oo. na naapi because I was once just like them. Mahirap lang ako dati. Ako din, mahirap lang din ako. Dati hanggang ngayon. Kaya nga nag-ibang bansa eh. Para kahit papano, umangat naman sa kahirapan. Pero mahirap pa rin. Iwan ko sa'yo. Anong kinalaman niya sa pagiging senador mo? Naging janitor tayo, naging waiter tayo, naging vendor tayo. Dinaanan ko lahat yan. Parang ang layo na ng sagot mo sa tanong ah. Bakit napunta na tayo sa buhay mo? Hindi ko gets. Lumapit tayo sa mga taong pwedeng tumulong. So, naging ganun ako sa kanila. Kaya pag lumapit sa akin yung isang tao na inapi at lumapit na kung saan sa ngayon nating gobyerno at hindi pa rin pinapansin, doon ako napipikon. Yan ka na naman sa hindi pinapansin eh. Dumadaan lang sila sa tamang proseso. 'Di ba? Ang sinasabi mo, ang bagal naman, ang bagal. Kasi yun yung tamang proseso eh, yun yung due process. Ganun talaga tumatakbo yung due process eh. O anong ginagawa mo? Magkakat na process ka, magtatawag ka ng ganito, tatawagan si ganyan. 'Di ba yun yung ginagawa mo? Pero sa tingin mo ba, dahil ba nilapit mo doon at sinabi mo na ganito yung problema, nilapit mo sa pinakataas-taasan yung problema, ganito yung problema niya, sa tingin mo ba hindi sila dadaan sa tamang proseso? Dadaan pa rin sila sa tamang proseso. Pinapakita mo lang na dumalapit ka sa kataas-taasan, pero yung kataas-taasan na nilapitan mo, Rapi Tulfo, dadaan pa rin yan sa tamang proseso. So, anong silbi ng ginagawa mo? Idol, tanong, anong silbi ng ginagawa mo? What a joke talaga. Na-open up mo na kung saan ka nagmula. Balikan lamang natin ang konti, Senator, ano? Kasi marami pa rin sa mga kababayan natin na hindi alam kung sino ba si Rafi Tulfo. Oh my goodness, mukhang change topic na to, no? Anyway, mga master, no? Dito na muna natin puputulin tong video natin, no? At next time na lang yung kasunod. Mukhang ibang topic na to. Mukhang patungkol na to sa... Mukhang may script pa. Mukha lang naman. Mukhang iba na to, ah. Hindi ko pa kasi pinapanood to ng buo. Actually, sinend ko lang ito sa sa Discord. Nakita ko kasi siya, nadaanan ko lang sa sa browser, ay sa YouTube. Ay ko, interview kay Rapi Tulfo tapos 2 days ago, 'di ba? Yan, 2 days ago. Ba? May interview si Idol pero bakit parang walang nanood? Hindi naman meron na pero ang baba. May interview pa lang ganito. Ito, mukhang ibang topic na yan, no? Anyway, mga master, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video. Ingat kayo palagi at God bless you po sa inyo lahat. Paalam po. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Mas takalan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Mas takalan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Mas taralan ang pangalan, laging naninindigan. Pili-pili igising sa himig ng katotohanan. Tititig at
lalaban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Huwag mong akalain kami mananahimik lang. Ang bawat salita mo aming haharapin ng may tapang. Mga inaapi ngayon na sa bawat pagpost na vlog kami nagkakaisa. Mga maling gawa inyong ipihina ay pulo na ang boses sa lahat na laban kasama.